Ilan pang proyektong pang-infrastruktura ang inaprubahan ng NEDA Board sa isinagawang pagpupulong ngayong araw. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang iba't ibang infrastructure project para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Sa ika-19 na pulong ng NEDA Board na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan nito ang ilang pagbabago sa Phase 1 ng Laguna Lakeshore Road Network Project. Kabilang narito ang pagbuo ng connecting roads at interchanges kung saan sakop ang Barangay Tunasan sa Muntinlupa City, San Pedro sa Biñan at Cabuyao sa Laguna. Ang LLRN project na inisyal na inaprubahan noong 2021 ay isang proyekto kung saan target ang konstruksyon ng 37.5 km primary road at 12 km viaduct mula Lower Bikutan, Taguig patungo sa Tunasan, Muntinlupa. Gayon din ang 25.5 km shoreline viaduct mula naman sa Tunasan, Muntinlupa patungo sa Calamba, Laguna. Ang proyekto ay inaasahang makatutulong para palakasin ang economic activity sa National Capital Region, Calabarzon, gayon din sa Central Luzon oras na matapos sa 2027. Dagdag pa ni NEDA Board Vice Chairperson at NEDA Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong din ito para ibsan ang hamon sa trapiko para sa mas ligtas, convenient at mas mabilis na biyahe, partikular sa Laguna at karatig na lugar. Sumasailalim naman na sa feasibility study ngayon ang Phase 2 ng proyekto na inaasahang matatapos sa Disyembre. Pinayagan na rin ng NEDA Board ang ilang kondisyon para sa Bohol Panglao International Airport Project na nagkakahalaga ng 4.5 billion pesos. Inaprubahan din ng punong ehekutibo ang direktiba para sa DOTR at CAAP na ituloy ang pagsasagawa ng 90-day calendar day comparative challenge alinsunod sa Public-Private Partnership Code at implementing rules and regulations nito. Layo ng expansion project na ito para sa naturang paliparan na pataasin pa ang passenger capacity nito sa 2.5 million kada taon at 3.9 million naman kada taon oras na makumpleto na ang proyekto. Kabilang din sa inaprubahan ng NEDA Board ang parameters, terms and conditions para naman sa upgrade at expansion ng Laguindingan International Airport sa Misamis Oriental. Giit ng NEDA Board, patunay ang pagpapabuti ng naturang mga paliparan sa pagtulak ng pamahalaan sa mas malakas na connectivity sa bansa na inaasahang magre-resulta sa mas malakas na turismo pati na sa pagbuo ng mas maraming trabaho. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.